Salamat po. Tumayo po tayong lahat, no, para sa pagbibigay galang natin sa salita ng Panginoon. We will proceed now to our worship service. So, pinamagatan po ito, Who Will You Trust? Sa screen na lamang po natin basahin dahil buong chapter 2 ng 2 Kings. Namili lang po ako ng mga verses na ating babasahin ng salita. Sabi po dito, 2 Kings chapter 1 verse 2. Sundan niyo po sa verse 3 and so on. And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick. And he sent messengers and said unto them, Go and inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, whether I shall recover of this disease. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, It is not because there is not a God in Israel that ye go to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron. Now therefore, thus saith the Lord, Thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. And Elijah departed. And they said unto him, There come a man to meet us, and said unto us, Go, turn again unto the king that sent you, and say unto him, Thus said the Lord, It is not because there is not a God in Israel that thou sendest to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron. Therefore thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die. And he said unto them, What manner of man was he which came up to meet you and told you these words? And they answered him, He was an hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins. And he said, It is Elijah the Tishbite. Then the king said unto him, A captain of 50 with his 50. And he went up to him, and behold, he sat on the top of a hill, and he spake unto him, Thou man of God, the king hath said, Come down. And Elijah answered and said to the captain of 50, If I be a man of God, then let fire come down from heaven, and consume thee, and die 50. And there came down Fire from heaven, and consume thee, and these 50. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him, and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Behold, there came fire down from heaven, and burnt up the two captains of the former 50s with their 50s. Therefore let my life now be precious in thy sight. And the angel of the Lord said unto Elijah, Go down with him, be not afraid of him. And he arose, and went down with him unto the king. And he said unto him, Thus said the Lord, For as much as thou hast sent messengers to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, thou shalt not come down to the bed on which thou art gone up, but shalt surely die. So he died according to the word of the Lord, which Elijah had spoken. Amen. Lord, salamat po sa pagkabasa ng inyong salita, sa pagpapatuloy namin ang pag-aaral namin sa 2 Kings, Panginoon. Nawa kayo pa rin ang makita kung sino man ang kwento, kung patungkol man kanino, Panginoon, sa mga characters na ito. Huwag nawa sana sila ang makita, hindi si Elijah, Panginoon, hindi kung sino man sa hero, kung hindi ikaw lamang at ang katotohanan ng iyong salita. Natawag nawa sa aming mga kasalanan, ingatan niyo ang aming mga puso sa pagkilig ng iyong salita. Ingatan niyo ang mga salitang lalabas sa pulpitong ito, Panginoon. Sa Lord, ito, Panginoon, ang aming katawan. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po ang lahat. Sige po, patungkol po saan ang kwento na binasa natin. Po, sino gustong sumagot? Ang haba po ng binasa natin. Bawal na po si Lolo Mac, sumagot siya last week. Yung first part, Pastor, parang yung anak ni
Ahab na si Ahaziah. Ahaziah. Nahulog siya sa balcony. Ayan. Tapos, nung nahulog siya, Injury. nagkaroon siya na malalang injury. At ang hatol nga sa kanya ay siya na ay mamamatay. Ikamamatay niya yun. Mali. Ay, mali. Nahulog siya sa kanyang balcony, na-injured siya, ginawa niya, natatakot siya, nagpadala siya ng mga mensahero sa lugar ng Ekron. Ekron, sabi niya, ang pangalan ng Diyos-Diyosan doon, si Baal-zebub. Si Baal-zebub. No? Ngayon, ang gusto niya, pagalingin siya ni Baal-zebub. Pumunta ngayon si Elijah sa kanya. Sabi sa kanya, sa mga mensahero niya, bakit mo kailangan pang lumapit kay Baal-zebub? Di ba totoo ang Diyos ng Israel? Napikon yung hari, yung bagong hari na si Ahaziah, yung anak ni Ahab. Ginawa niya, nagpadala siya ng captain na may kasamang 50 na katao. At sabi ng captain, lumaba ka dyan, lingkod ng Diyos, at inuutusan ka ng hari. Ginawa ni Elijah, kung ako ang tunay na mensahero ng Diyos, magpapaulan siya ng apoy, at papatayin ka at lahat ng iyong Tauhan. Hindi nadala si Ahaziah, nagpadala siya ulit ng isa pang captain na may kasama ulit mga tao. Nangyari ulit yun. Pinatay ulit sila lahat ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah. Pangatlong captain, hindi siya nagmatigas. Lumuko siya at nakiusap siya kay Elijah at sa Panginoon. At ang ginawa ng Panginoon, hindi niya pinatay yung captain at sinamahan niya, pinasama niya si Elijah doon sa para kausapin si Ahaziah. Ang pagharap niya kay Ahaziah, hindi pinalitan ni Elijah yung kanyang prophecy, yung kanyang mensahe. Sabi niya, ikaw ay mamamatay, sabi ng Panginoon. At sabi lang doon, simple, namatay si Ahaziah. Yun po yung summary ng kwento, no? So makikita natin dito ano lang yung punto. Yung pinakamalaking problema ni Ahaziah, hindi yung kanyang injury, kung hindi yung kawalan niya ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kung isipin nyo, growing up, sigurado ako nakita ni Ahaziah lahat ng pagkakamali ng kanyang tatay na si Ahab. Nakita niya lahat ng propesiya ng Panginoon na nagkatotoo. Nakita niya lahat ng pagkakataon na ipinakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya. And yet, mas pinili niyang lumapit sa isang Diyos-Diyosan. So, pinapakita ng chapter na ito, regardless if you grow up hearing the message of God, if you grow up na lagi mong nakikita, napapakinggan, at napapatunayan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, it does not guarantee you to believe in God. Hindi po yan garantiya. Pero ito yung katotohanan, the moment na humanap ka ng ibang bagay sa buhay mo na sasambahin mo, you should recognize that God does not share His glory with idols. Hindi na po natin patatagalin yung introduction mo. Unang punto, unbelief, yung kawalan ng pananampalataya, kung bakit yan isang malaking kasalanan, dahil nire-reject niya yung katotohanan na sapat ang tunay na Diyos. Si Ahaziah, humanap siya ng tulong sa ibang Diyos-Diyosan. Sabi ko nga sa inyo, itong si Ahaziah, kung makikita niyo, lumaki siya na nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakita niya kung paano pinatay ng Panginoon ang kanyang tatay. Ang nakakapagtaka, at the moment of need, mas pinili niyang lumapit sa mga Diyos-Diyosan. At ito yung biblical principle dito. Sa mga oras na nangangamba tayo, namumroblema tayo, nasasaktan tayo, at nangangailangan tayo, dito mas makikita kung sino ang Diyos na ating pinananampalatayaan. At kung iisipin nyo, hindi naman po ako katulad ni Ahaziah, pastor. Hindi naman ako sumasamba sa mga rebulto at Diyos-Diyosan. But we are wrong. Many times, ang tingin ng tao, kapag nagutom siya, hindi Diyos ang sagot sa kanyang problema, kundi pera. Pag nagkasakit siya, ang sagot sa kanyang problema, doktor.
Ang sagot sa kanyang problema, security na ibinibigay ng mundo. Pero dito natin makikita sa oras ng problema, sino ang Diyos na iyong nilalapitan? Kanino ka kumakapit? Kanino ka nagtitiwala? Dahil ang kawalan ng pananampalataya, hindi lang yan, yung unbelief, hindi lang yan absence ng pananampalataya, hindi lang yan absence of faith. You are rejecting na sapat ang ating Panginoon. Every time na hinahanap natin yung seguridad ng buhay natin, yung wisdom natin, yung pag-asa natin, labas sa persona ng ating Panginoon, we are saying na mas makapangyarihan ang security ng mundong ito kaysa sa kamay ng ating Panginoon. At kung titignan nyo talagang kinumpronta kaagad ng ating Panginoon yung unbelief ni Ahaziah. Bago naman makarating yung mga mensahero sa lugar ng Ekron, pinadala na ng Panginoon si Elijah para i-intercept sila, pigilan sila. At ang tanong ni Elijah, wala bang Diyos ang bayan ng Israel? O bakit ganito yung tanong ng Panginoon? Upang ipakita sa atin na kung saan, before o mas mataas ang concern ng Panginoon sa puso ni Ahaziah kesa sa kanyang injury. Baliktad. Si Ahaziah, ang gusto niya gumaling, kaya siya lumalapit sa Diyos-Diyosan. Sinasabi ng Panginoon, bago mo intindihin yung injury mo, yung kalagayan mo, intindihin mo muna yung lagay ng iyong puso. More than our circumstances, God is concerned with our hearts that worship. Amen. Ini-expose ngayon ng Panginoon yung puso ni Ahaziah. Actually, hindi naman inaatake dito ng Panginoon yung karakter ni Ahaziah. Pero ang pinapaunawa niya, sa tingin mo ba, Ahaziah, insufficient ang Diyos ng Israel? Kapatid, tingnan din natin ang ating mga buhay. Kailanman hindi nawala ang Panginoon. Katulad ni Ahaziah, maraming parte ng buhay natin, ayaw lang nating magtiwala sa Kanya. Balikan natin yung lahat ng naging problema natin. Lahat ng mabigat nating pinagdaanan. Mas nagre-rely ka ba sa wisdom ng tao kaysa sa salita ng Panginoon? Kung oo, wala tayong pinagkaiba kay Ahaziah. Mas nagtitiwala ba tayo sa pera kaysa sa kamay ng Panginoon na magpapakain sa atin? Kung oo, wala tayong pinagkaiba kay Ahaziah. Are you seeking peace apart from Christ sa inyong mga buhay? If oo, wala tayong pinagkaiba kay Ahaziah. Parehong tanong pa rin ang ibabato ng Panginoon sa atin. Wala ba tayong Diyos? Bakit tayo nangangamba? Bakit tayo nalulungkot? Bakit tayo nadi-discourage? Bakit natin hinahanap sa mga material na bagay ang sagot sa ating problema? Wala ka bang Diyos? At itong tanong na ito, i-expose ang ating mga puso. Kung titignan nyo, kailangan pa ba tanungin ni Elijah, yung mga mensahero at si Ahaziah? Hindi. Alam niya ang sagot, alam ng Panginoon ang sagot. At sa tuwing nagtatanong, ang Panginoon at ang kanyang mga propeta, hindi para malaman ang sagot. Ine-expose nila yung puso ng taong kanila tinatanong. I will give you an example. Si Adam, nung nagkasala siya, tinanong siya ng Panginoon, Adan, nasan ka? Hindi ba alam ng Panginoon na nagtatago si Adan doon sa lugar na yun? Alam niya. Naparealize niya, Adan, ano ang ginawa mo? Si favorite example mo, Kuya Jess, nagtago ng ginto. Si Achan. Ilang ulit siya tinanong, sino? Umami na kayo, sino yung nagtago ng ginto? Hindi ba alam yun ng Panginoon? Hindi ba yun alam ni Joshua? Alam niya. Pero bakit niya tinatanong? Para bigyan ng pagkakataon si Achan maunawaan ang sarili niyang puso. At ito rin ang pinapaunawa sa atin ng Panginoon, katulad kay Ahaziah. Wala ka bang Diyos? Bakit tayo namumuhay na para tayong talunan mga Kristiyano? Na lagi tayong kulang, na hindi tayo masaya sa ministeryo, na kapag may problema, kung ano-anong solusyon ang hinahanap natin, wala ka bang Diyos? Alam nyo, kung titignan nyo, alam ng Panginoon kung ba't siya nagpadala ng mga mensahero kay Beelzebub. Pero ang punto dito, sinasabi ng Panginoon, you can say na meron kang Diyos,
Pwede mong i-preach na meron kang Diyos, na nananampalataya ka, na nagtitiwala ka. Pero ang katotohanan nito, our actions, yung ginagawa natin, katulad ni Isaiah, inire-reveal niya at pinapakita niya yung theology at doktrina na meron tayo. Ano yung punto ko? I don't care if you preach and teach good things. Kung ano yung pinapakita mo at ginagawa mo, at kung saan mo inilalagay yung seguridad ng buhay mo, yun ang iyong Diyos. Mas marami pong sasabihin ang ginagawa natin kaysa sa ating sinasabi. I ask you one by one, soberano ba ang Panginoon? Oo, naniniwala ako dyan, Pastor. Pero kung namumuhay na tayo na parang lahat ng bagay nakadepende sa atin, hindi ka naniniwalang soberano ang Diyos. Tatanungin ko, nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Oo, lahat tayo sasabihin natin, oo. Pero kung sa concept ng problema, ang una nating response ay panic at discouragement, how can we say na naniniwala tayo sa ating Diyos? Yung tunay na pananampalataya, hindi yan nakikita sa confession. Nakikita yan katulad ni Isaiah kung sino ang Diyos na una mong lalapitan. Alam mo yung mga problema sa buhay, i-reveal niya kung kanino talaga tayo nagtitiwala. Maraming mananampalataya iniisip na ang problema, ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kakulangan ng pananampalataya. No, hindi yan ang dahilan. Yan lang ang nagpapakita kung bakit tayo kulang ng pananampalataya. Pangalawa, makita natin na sapat ang Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Believe me or not, pag inaral nyo ang lahat ng verse patungkol sa Panginoong Jesucristo, lahat ng problema mo, ang sagot ay si Kristo. Kulang ka ng wisdom, kulang ka ng lakas, kulang ka ng comfort, kulang ka ng pag-asa, lahat yan makikita mo kay Kristo. Kahit nga gutom ka, anong sagot ng Panginoon? Man does not live by bread alone. Higit sa lahat, maging maingat tayo. Huwag nating ipagpalit ang ating Panginoon. Gagamitin niya ang trabaho para mag-provide. Gagamitin niya ang doktor at medisina para magpagaling. Gagamitin niya yung mga kapatid mo for wise counseling. Pero lahat ng bagay na yan, instrumento lang sa kamay ng ating Panginoon. It will never replace God. Ang tanong, kanino o saan tayo unang lumalapit sa oras ng problema? Yung response natin na magre-reveal, kung yung confidence natin nasa Panginoon o nasa ibang bagay. Marami tayong Beelzebub sa ating mga buhay. Pangalawa, nakikita nyo na kung saan, nung kinumpronta nila si Elijah sa pamamagitan ng mga kapitan, pinatay silang lahat ng ating Panginoon. Ano ang gustong sabihin ng ating Panginoon? To reject God's messenger is to reject God. Hindi po yung preacher, hindi yung mga Kristiyano, hindi yung mga pastor na nagbabahagi ng salita, yung nire-reject ng tao. They are rejecting God. Itong si Ahaziah, no? Inutusan niya yung mga tao na hulihin si Elijah. At ito yung katotohanan. At habang iniisip ko, katulad din ng turo ko last Sunday, hindi na nagiging personal sa akin yung pag-ayaw ng mga tao. Dahil hindi ako yung inaayawan ng tao. Ayaw nila yung salita ng ating Panginoon. At kapag nasaktan sila sa sinasabi ng mensahero ng Panginoon, katulad ni Elijah, nagagalit sila doon sa mensahero. So what, okay lang. May sinabi bang mali si Elijah? Wala. Ano lang ginawa niya? Ibinahagi niya yung salita ng Panginoon na gustong sabihin kay Ahaziah. Pero imbis magpasakop siya sa mensahe ng ating Panginoon, gustong patahimikin ng hari yung mensahero. At hindi na ito bago. Si Pharaoh galit kay Moses. Yung tatay niya na si Ahab galit kay Micaiah. Si Jeremiah ikinulong. Si John the Baptist nga pinugutan pa ng ulo. Panginoong Jesucristo ipinako sa krus. Ano na yung punto? The issue is never with the messenger.
It is with the message. Kahit sino pang mensahero o pastor o kristyano ang magbahagi ng salita ng Panginoon, kagagalitan siya ng mundo. Pero so what? Ang mahalaga, if God identifies with me, lagot sila sa aking Panginoon. Hindi ko kailangan ipagtanggol yung aking sarili. Lagot sila sa ating Panginoon. Manito yung katotohanan. Kahit sinong tanungin mo sa sino, may problema ka ba sa Diyos? Wala. Pero ayaw ko sa salita ng ating Panginoon. Pero si Elijah, kung titignan nyo, napakaganda nyo. Tumatayo siya hindi sa sarili niyang authority, kung hindi sa authority ng ating Panginoon. Sabi ng unang dalawang captain, "Thou man of God, the king has said, come down." Ikaw na mensahero ng Panginoon, ang sabi ng hari, parang sinasabi niya sa otoridad na binigay sa atin ng hari, bumaba ka dyan, natuhulihin kita. Ang sabi ni Elijah, ako na lalaki ng Panginoon, kung ako talaga ang lalaki ng Panginoon, hayaan ng Panginoon na sunugin kayo galing sa langit. Ano yung diferensya? Yung captain, kinukuha niya yung confidence niya sa authority lang ng isang tao. So bakit tayo matatakot sabihin ng totoo? Katulad ni Elijah, yung authority natin ang gagaling sa ating Panginoon. Amen. Hindi natin kailangan ng approval ng tao. Hindi natin kailangan maging okay sila o mapasaya sila. Sasabihin natin yung totoo dahil galing ito sa ating Panginoon. Ito yung challenge. Kung gusto mong maging katulad ni Elijah, mamili ka. Ano yung mas mabigat para sa'yo? Takot mo sa Panginoon o takot mo sa tao? Mas handa ka bang sundin ang kanyang salita? O mas gusto mong makuha yung approval ng tao? Let us not be men pleaser. Hindi natin kailangan pasiyahin ng mundo. Kailangan matuwa ang Panginoon sa ating buhay. Ano sabi sa Biblia? We ought to obey God rather than men. At yung tapang ng mga Kristiyano, technically, hindi po yan dapat maging self-confidence. Hindi yan galing sa tiwala sa sarili. Yung tapang natin, katulad ni Elijah, matapang tayo dahil alam natin na yung hawak nating salita, salita ng Panginoon. Pero matakot din tayo sa kabaligtaran na marami rin Kristiyano ang tatapang, pero hindi naman salita ng Panginoon ang kanilang hawak. Mawalan tayo ng tapang kung opinion lang natin, yung dala-dala natin. May karapatan lang tayo na magkaroon ng authority as long as salita ng Panginoon ang ating hawak. At kung titignan nyo, tinupad ng Panginoon ang panawagan ni Elijah. Magkakamali po tayo kung iniisip nyo na makapangyarihan dito si Elijah. Ang kapangyarihan ng gagaling sa ating Panginoon. At kung titignan nyo, sa lahat ng nagkakasala na tinupok ng apoy, isa lang po yung nire-representa ng apoy. Kabanalan ng ating Panginoon. Na, hindi po inosente yung mga captains dito. Kung iniisip nyo na, teka lang, inutusan lang naman ng hari to. Ang sama naman ng Panginoon, naipit lang yung kapitan doon sa problema. Hindi po. Kung titignan nyo yung pamamaraan nila, ng pagsasalita nila kay Elijah, mayabang sila. Galit sila doon sa propeta na itinayo ng ating Panginoon. But God is proving to us that if the world rejects God's messenger, they are rejecting God. Amen. So ano sinasabi ngayon ng Panginoon? Seryosohin natin ang kanyang kabanalan. Hindi naglalaro ang ating Panginoon. Huwag mong antayin na kung saan tupukin ka ng apoy pagkatapos mong mamatay. Dahil kung infinitely gracious at infinitely loving ang Panginoon, He is also infinitely holy at infinitely galit siya sa ating mga kasalanan. Amen. Hindi siya naglalaro. Kung titignan natin, yung response natin sa kanyang salita at sa kanyang mga mensahero, ito na ang response natin mismo sa ating Panginoon.
bilang mga Kristiyano, nawa manatili tayong matapat sa kanyang salita. Regardless kung sino pa ang ating kaharap. Ito yung iniingatan ko. Kung papansinin nyo kung bakit pinipilit kong lagi tayong nakasiris. Kasi ayoko magbago yung salita ng Panginoon regardless kung sino ang pupunta at hindi pupunta sa loob ng ating iglesia. Wala tayong ipiplease. Hahayaan natin magsalita ang kanyang salita. Amen. At the same time, tandaan nyo anong tinuturo sa atin ito. The fear of God is always greater than the fear of man. Hanggang dito lang sa mundong ito ang authority ng kahit sino mang tao. Pangatlo. Makita natin, no? Yung mga taong nagpapakumbaba sa salita ng Panginoon, sila yung nakakatanggap ng grasya at awa ng ating Panginoon. Yung pangatlong captain na lumapit, pagkatapos patayin yung dalawang kapitan at yung halos 100 tao. Iba yung kanyang ginawa. Lumuhod siya sa harap ni Elijah at ang sabi niya, "O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight." Ano yung contrast? Yung unang dalawang kapitan, lumapit sila sa Panginoon ng may yabang. Yung pangatlo, lumapit ng may pagpapakumbaba. Yung una, lumapit siya na nagdedemand siya, bumaba ka dyan. Yung pangatlo, lumapit siya ng nagmamakaawa. Yung una, inassume niya na siya ang may kapangyarihan over God and Elijah. Yung pangatlo, inacknowledge niya, kung hindi mo kami bubuhayin, Panginoon, kami ay mamamatay. Hindi kami lulusot sa iyo. So ano yung biblical principle dito? Yung pagpapakumbaba, yung pinakatamang posisyon bago ka lumapit sa ating Panginoon. Kung lalapit ka sa harap ng Panginoon, na ang tingin mo mabuti ka, may kapangyarihan ka, mataas ka, tutupukin ka ng kabanalan ng ating Panginoon. May nagbago ba sa sirkumstansya? Wala. Pareho nilang sinusundo si Elijah. Nagbago ba yung mensahero? Hindi. At higit sa lahat, hindi rin nagbago ang ating Panginoon. Hindi nagbago yung mensahe, hindi nagbago yung Diyos na nagbigay ng mensahe. Ano yung nagbago? Yung puso ng taong lumalapit sa ating Panginoon. Throughout the Scripture, malinaw sa atin, ayaw ng Panginoon sa mapagmataas. Ibinibigay niya ang grasya sa mga taong mapagpakumbaba. Yung pride, i-insist niya yung kagustuhan niya. Pero yung pagpapakumbaba, yuyuko yan sa harap ng ating Panginoon. Pero hindi lang yun. Tingnan nyo, in-extend niya yung respeto sa servant ng ating Panginoon. So unang basa, kung hindi natin naaralin, ang dating nga parang wino-worship niya dito si Elijah, pero hindi po hindi niya dito sinasamba si Elijah. Ipinapakita niya yung respeto niya sa Diyos na nire-representa ni Elijah. And this teaches us another doctrine. Kung paano tayo mag-respond sa mga authority na inappoint ng Panginoon sa ating buhay, this is how we respond to God Himself. Amen. Hindi ko po sinasabi dito that the pastor is something na kailangan yung ilagay sa isang pedestal. Pero sinasabi ko, kung anumang authority ang ibinigay ng Panginoon sa atin, susunod tayo hindi dahil sa taong yan, kung hindi sa ating Panginoon. Ito po yung balancing point of view. Itong captain na ito, unawa niya, kapitan na siya, makapangyarihan siya. Pero hindi ako aasta dahil sa personal authority ko, sa authority ng hari. Aasta ko bilang lingkod ng isang buhay na Diyos. Kahit sino pa yung inilagay ng Panginoon sa ating tuktok. Ating asawang lalaki, ating mga preacher, ating pastor, ating mga employer. Susunod tayo. Even if human authorities are imperfect, hindi sila equal sa Panginoon. Pero sumusunod tayo dahil ito ang kagustuhan ng ating Panginoon.
Kailan lang tayo susuway? Kapag kinokontradict na nila ang utos ng ating Panginoon. Amen. Pero kung titignan nyo, ito yung description ng isang tunay na Kristiyano. Isang humble heart. Sunod. Sa isang mapagpakumbabang puso, ang utos ng Panginoon kay Elijah, hindi niya sinabi magpaapoy ka uli. Sabi niya kay Elijah, bumaba ka, kasama niya, at huwag kang matapos. Nagbago yung utos ng Panginoon. Nagbago yung response ng Panginoon ng tanong. Nagbago ba yung kabanalan niya? Hindi. Lumabnaw ba ang ating Panginoon? Hindi. Nawala ba ang hustisya? Hindi. Pero ano yung pinapakita? The moment na palitan natin yung pride natin ng humility, imbis galit ang ating matatamasa sa ating Panginoon, habag at tawa. Amen. Ito ang karakter ng ating Panginoon. Masaya siyang i-extend ang grasya niya sa mga taong mapagpakumbaba. All throughout the Bible, ito yung pattern. Kailan natanggap ng prodigal son yung grasya? Nung nagpakababa siya at na-realize niya yung kalagayan niya sa harap ng kanyang ama. Yung tax collector, kailan siya na-justify yung sinabi niya, God be merciful to me, a sinner. Yung kasama ng Panginoon na napako sa krus ng Kalbaryo. Kailan niya natanggap yung pangako ng paradise nung in-acknowledge niya, Panginoon, wala na akong magagawa. Alalahanin mo ako. Ano yung punto? Kailanman hindi ni-reject ng Panginoon ang isang mapagpakumbabang puso. Ang taong pinakamalayo sa ating Panginoon, yung may kayabangan pa rin siya sa kanyang mabuting gawa. Christ condemns pride. But He welcomes repentance and humility. Alam mo, ito nga po yung ironic sa mundo. Pag prideful ka, ang pakiramdam mo, kaya mong gawin ang lahat ng Bagay. Pag mataas ka sa sarili mong kabutihan, parang kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Siguro that is true, kaya ka nga nagyayabang eh. Siguro totoo yun. Pero ang ironic dito, may isang bagay na kaya lamang gawin ng isang mapagpakumbabang puso. Ang manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. The world can boast. Kaya ko yan. Kaya ko magbigay sa iglesia, kaya ko manalangin, kaya ko maging mabuting tao, mabuting nanay, mabuting tatay, mabuting asawa. Sige, kaya mo. Pero mapagpakumbabang puso lang ang kayang manampalataya sa ating Amen. at sila lang ang tatanggap ng kanyang grasya. Kapatid, we never earn God's grace. Kung kaya natin yang pagsikapan, hindi na yan grasya. Hindi na yan regalo. At kung lalapit ka sa Panginoon, lumapit ka ng nanginginig at natatakot. Kapatid, ask yourself, sa simpleng paraan, tuwing nananalangin ka, nararamdaman mo pa ba yung takot mo at paggalang mo at pagkamangha mo sa ating Panginoon? Doon mo makikita kung ikaw yung unang kapitan o yung pangatlong Kapitan. pang-apat. Kailanman hindi pumapalya ang salita ng ating Panginoon. Sa tatlong kapitan, hindi nagbago yung mensahe ni Elijah. Pagkaharap niya si Ahaziah, hindi niya pa rin binago ang kanyang mensahe. So, ano yung punto? Regardless kung hari o presidente o pulube o middle class ang pupunta sa loob ng iglesia, wala tayong pake. Edukado sa hindi, wala tayong pake. Mayaman, mahirap, wala tayong pake. Iisang salita ang ituturo natin. Totoo ang salita ng Panginoon, wala tayong babaguhin. Amen. Sabi ni Elijah, "Thus saith the Lord, for as much as thou hast sent messengers to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, thou shalt not come down off that bed on which thou art gone up, but shalt surely die." Ano sabi ni Elijah? Hindi magbabago.
Dahil sa ginawa mo, pag tumayo ka sa kama mo, ikaw ay mamamatay. Ano yung punto? God's truth does not change according to the audience. Hindi po magbabago. Magbago ang sirkumstansya, magbago yung lugar, magbago yung mga taong nakikinig, mananatili ang mensahe ng ating iglesia, ng ating Panginoon. At ito yung responsibilidad ng bawat isang matapat na Kristiyano. Hindi ka tinawag para i-improve yung salita ng Panginoon. Hindi ka tinawag upang ibigay mo yung opinion mo. Hindi ka tinawag para sabihin ng kung ano-ano. Hindi ka tinawag para i-adjust mo yung salita niya sa kultura ng mundo. O palabnawin. O dagdagan pa ng mas masasakit na salita. Hindi. You are called to preach it faithfully. Laging relevant ang kanyang salita. Hindi yan magbabago. At ano yung keyword? Katulad ni Elijah, we are just messengers. Tagapaghatid. Walang karapatan ang mensahero na baguhin ang mensahe ng kanyang hari. At ito ang ginawa ng Panginoon kay Ahaziah. Kung paano niya sinabi, ganito namatay si Ahaziah. Gusto ko dito sa kwentong to, yung huling verse na binasa natin. So he died according to the word of the Lord, which Elijah had spoken. Amen. Walang twist na kaya siya namatay kasi pagbangon niya, nadulas siya. O na-stroke siya, o kung ano man. Hindi, ang sabi, basta bumangon siya, namatay siya. According sa salita ng ating Panginoon. Katulad ng paulit-ulit kong itinuturo, bakit ganon? Dahil kung sigurado ang pangako ng Panginoon, sigurado rin ang judgment ng ating Panginoon. Amen. Yung kabanalan niya, ginagaranti yung dalawang bagay na yun. Sigurado ang grasya, sigurado ang condemnation. Sigurado ang pag-ibig, sigurado ang parusa. Hindi pumapalya ang salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung sinabi niya na ang lahat ng tao karapat dapat mapunta sa impyerno, matakot ka. Kasi sigurado yun. Si Ahaziah, inignore niya yung salita ng Panginoon. Akala niya hindi totoo, tumayo siya, namatay siya. Yung tatay niya hindi inignore, nakinig, pero ang ginawa, sinubukan niyang lumusot, nagpanggap siya na hindi hari, namatay. Yung anak ni Pharaoh, akala niya nagbibiro si Abraham, namatay yung kanyang anak. Ilang babala pa ba yung ibibigay ng salita ng Panginoon para maunawaan mong matakot tayo at lumapit sa Kanya? At the end of the day, kahit anong gawin mo, mananatili ang kapangyarihan at katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Namatay si Ahab, namatay si Ahaziah, kung sino mang hari ang aaralin natin sa susunod, mamamatay sila, may tatayong iba, pero isang bagay ang hindi nagbago. Nandun pa rin ang authority ng salita ng ating Panginoon. God's word is bigger than us. Amen. Sabi ko nga sa inyo dati, di ba sa mga huli kong preaching, mamamatay ako pero magtutuloy ang salita ng Panginoon. Huwag nating isipin na tayo ang sentro ng iglesia nito. Mawawala ako, mawawala kayo, kung magkasala man tayo, mahulog tayo sa labas. Sino ba tayo magtutuloy ang salita ng ating Panginoon? Ang tanging choice na lang, piliin na makasama tayo doon sa kanyang salita. Maging parte tayo ng pagpapalaganap ng kanyang salita. Because whether you like it or not, nandyan ka man sa wala, mamatay ka o mabuhay ka, nandyan ang kanyang salita. Amen. Walang hari ang papalit sa Panginoon. Walang gobyerno na magpapatahimik sa Kanya. Walang henerasyon na darating sa mundong ito na babaguhin ang Kanyang salita. He is the King of Kings. And because of that, I believe that God's Word deserves our complete trust. Yung tanong, para kay Ahaziah at para sa atin, who will you trust? Bawat isang henerasyon, pipili sila kung sino ang Diyos na kanilang pagtitiwalaan. Actually, nagtataka nga ako dito kay Ahaziah.
Nakita niya na yung pagkakamali ng kanyang tatay. Mm. Bakit niya pa uulitin? Mm. Alam niyo, totoo po yun. Yung sabi ng Biblia, hanggang sa ika-4 na henerasyon, uulit ang kasalanan. Ako, nananalangin na lang ako sa Panginoon kasi iniligtas niya ako at the 4th na ako. Literal, na ika-4 na henerasyon na ako. Nakawag ng danasin ng mga anak ko yung mga naging pagkakasala ng kanilang mga ama at mga lolo. Amen. Alam niyo, totoo yung sumpa ng Panginoon. Pero kahit Panginoon din yung puputol ng sumpa. Amen. So ano yung punto? Kung ayaw mong maranasan ng mga anak mo hanggang sa kapu-kapuhan mo yung palo ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Amen. Sa Kanya ka lang magtiwala. Si Isaiah, meron siyang oportunidad na matuto sa lahat ng pagkakamali ng kanyang tatay. Si Elijah din naman ang paulit-ulit na nagko-confront doon sa kanyang tatay. Ito yung katotohanan. Your family knowledge na ipinapasa sa iyo ng mga magulang mong Kristiyano, hindi yan garantiya na susunod ka at mananampalataya ka sa ating Panginoon. Amen. Bawat henerasyon, tayo mismo ang kailangan gumawa ng sarili nating desisyon. Will I trust God? Amen. Hindi magulang mo ang mananampalataya para sa iyo. Mm. Hindi ang iglesia ito. Ikaw mismo ang kailangan gumawa ng sarili mong desisyon. At alam mo ano yung maganda rito? Marami ang iisipin na napaka lupit ng ating Panginoon. Mali sila. The moment na nirebuke siya ni Elijah, yung mga mensahero pa lang, wala pa yung kapitan, Mm. binibigyan na sila ng Panginoon ng pagkakataong magsisi. Sa unang kapitan, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataong magsisi. Mm. Sa ikalawang kapitan, hanggang sa ikatlong kapitan, Oh. kahit nga nagdeklara na yung Panginoon, kung hindi siya tumayo at nanalangin siya doon, Panginoon, patawarin mo ako, baka binawi ng Panginoon yung sumpa. Ano yung punto ko? God is gracious enough to offer His word. Kung bakit tayo nandito lahat at nakakapakinig, binibigay niya tayo lahat ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Amen. Totoo yun. Bago magkaroon ng napakalaking baha, ilang taong nag-preach si Noah. Bago bumagsak yung Nineveh, ilang taon nag-warning si Jonah. Bago bumagsak ang Jerusalem, ilang ulit nagmakaawa ang si Jeremiah sa Israel. Bago mamatay si Ahaziah, ilang ulit nagsalita si Elijah. Sabi ko sa inyo, sa bawat isang sermon, bawat isang preaching, bawat isang pag-aaral, bawat isang pagtawag sa pagsisisi, ay ebidensya na nangungusap sa iyo ang ating Panginoon. Amen. Hindi ka nandito by accident. Amen. Mahal ka ng ating Panginoon. Amen. Bawat isa sa atin, responsable sa harap ng Panginoon. Kapatid, I cannot answer for you. Hindi ko kayang sagutin yung Panginoon para sa iyo. Mm. Ikaw mismo tatanungin ng Panginoon, nagtiwala ka ba sa akin? Mm. Nanampalataya ka ba sa akin? Hindi niya tatanungin, tama ba yung simbahan mo? Hindi niya tatanungin, Kristiyano ba yung magulang mo? Sumunod ba yung kapatid mo sa aking salita? Hindi, ikaw ang tatanungin niya. Nagtiwala ka ba sa akin? Amen. Accountable ka sa lahat ng warning na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. We cannot hide behind our churches. We cannot hide behind our pastors or our parents. But one thing is for sure. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, God's grace is always greater than your past. Amen. Mm. Ano sa iglesia nito, wala akong pakialam kung ano yung bagaheng dala-dala niyo.
Basta nagtiwala kayo sa Panginoon, sapat yun. This passage gives us a powerful challenge. Tigilan na natin yung pagmamayabang sa kanyang harapan. Amen. Huwag natin ulitin yung pagkakasala ng ating mga henerasyon, pamilya o ng ating mga sarili. Ito yung pagkakataon natin lahat mag-respond habang nangungusap pa ang ating Panginoon. So, bilang pagtatapos, uulitin ko. Who will you trust? You can try trusting your own wisdom. Pwede kang magtiwala sa sarili mong pera, sa ganda ng relihiyon at doktrina na meron ka. But I assure you, hindi yan nagliligtas. Amen. Even doctrines do not save. The safest place sa mundong to, hindi kapangyarihan, hindi katalinuhan, hindi edukasyon, hindi status. Pinaka-safe na lugar, yung lugar kung saan ka nakaloob at nagpapakaawa sa ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya niyo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita. Salamat at hindi ka nagsasawang magbigay ng babala sa mga kaluluwa, Panginoon. Nawak, makinig kaming lahat. Matakot kaming lahat, Panginoon. Magmakaawa kaming lahat sa iyong paanan. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Bless niyo po ang aming mga ikapo. Ingatan niyo po kaming lahat sa aming pag-uwi at pag-iwa-hiwalay. Nawa na-enjoy namin ang fellowship namin, hindi lamang sa isa't isa, kung hindi sa napakaganda ng presensya, Panginoon. Papurihan ka nawa namin lahat, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, kung matapos sa panambahang ito ang pag-alala namin sa iyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po mga kapatid. Tapos na po tayo.